Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network. Dito ko nakita aparisyon. Ano ba ito? Babatiin ko po muna kayo ng Happy Pride. Ay, tapos na pala yung June? Wala pala ako ng buong June. Welcome back. Please, welcome back. Pero na-miss ka namin. Senator Cleve. Kamusta pala ang iyong pakikinig sa iyong mga constituents sa buong mundo, buong Pilipinas? Ay, di, nalaman natin na talagang may demand na gusto nila na i-consider ni Dino De Leon. Oy, Pero, happy Sunday po sa inyong lahat at magandang hapon, Team Pinas. Welcome po uli sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtatalakay at paghihimay ng mga issue sa bansa. Ako po si Cleve Arguelles. Salamat sa muling pagtutok sa isa't kalahating oras sa Vibe Check at pag-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po si Atty. Dino De Leon. Kaya paikutin na ang ruleta at inyong transistor radio dahil mapapakinggan nyo kami sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at FMR Regional Stations. Available din po tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media at Signal Channel 31. Ako po si Cheska Persia. Mapapanood din tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook livestream at PRTV Prime Media YouTube livestream. Ako po si Carlo Flores. Lahat yan dito lang sa With Due Respect! Uy, naalala mo ba kung paano gawin? Very good, galing Richard Haydaria, Itong fighting corruption, it's systemic corruption. Carlo Flores, Parang mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong. Cleve Arguelles, Seryoso, sincero, at yung buong Dino De Leon, Sa totoo lang, sa real talk lang tayo. No? Sabrina Gaca, Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado? at Cheska Persia. So dapat pala, siya lang ang pwedeng Real talk lang Mawalang tayo. galang na po. Umpisa na nag-usapang With Due Respect. Kabilang sa pag-uusapan natin ngayon ang paghanda ng Senado at publiko para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bukas. Ano ba ang aasahan natin sa paglilitis sa pangalawang pinakamataas na opisyal sa ating bansa? Basta tayo wala tayong asahan kay hihimayin natin ang kahalagahan ng ebidensya sa bawat akusasyon. Sa inyong palagay, may sapat bang ebidensya sa mga reklamo laban sa ilang opisyal ng pamahalaan? tatalakayin din natin ang reklamong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta. Ano nga ba ang dahilan kung bakit hindi idineklara ng senador ang mga donasyon sa kanyang kampanya? Yikes! Para dun sa mga na-traffic biglaan nung isang araw, bubusisiin din natin ang biglaang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo bilang pagsuporta kay Marcoleta. Nararapat ba ang ginawang pagkilos na nanawagan ng accountability pero nagdulot naman ng abala sa kapwa nating Pilipino? Uy, dami natin pag-uusapan ngayong hapon, kaya naman mawalang galang lang po. At sisimulan na natin ang Vibe Check! Naabutan ko din yung vibe check. Survey results. Pulso ng bayan. Simplihan natin sa Vibe Check. Sige. Ano na bang pakiramdam natin dito sa paparating na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Ano to historic din to, diba? Pero sisimulan na nga natin ang vibe check at ang ating talakayan sa pagsisimula ng impeachment trial ng paparating na trial ni Vice President Sara Duterte bukas. Hindi na po niya alam kung saan Trumper siya titingin. All systems ko na ang Senado bilang impeachment court. Kasado na rin ang mga ebidensya at testigo ng House Prosecution Team. Gayon din ang magiging depensa ng kampo ni VP Sara. Tama ka, Philip. Buti binasa mo yung prompter. Pero ang tanong, handa na ba ang taong bayan para sa paglilitis? Kaya naman, naglunsad ng Bantay Senado ng mga aktibidad para ipaliwanag sa publiko ang kahalagahan at maaring na mangyari sa impeachment trial. Kaya nga, Cheska, kabilang dito pag-iikot sa iba't ibang barangay para ipaliwanag sa ordinaryong mamamayan na kagaya natin ang proseso at paratang, gayon din ang mga plano para sa pagbabantay sa paglilitis. Dinaluhan ng mga residente at barangay officials ang barangayan kung saan naabot din
ang mga kabataan. Yung totoo, kaya wala si Professor Clive, busy dyan sa Bantay Senado. Correct. Talagang totoo naman Salamat, nag-ikot Carl. yan. Ha? Bukod dyan, Dino, nagsagawa rin ng online campaign ng Bantay Senado kung saan ipiniliwanag ang mga dapat abangan sa impeachment trial. Sa inyong palagay, gaano ba kahanda at kainteresado ang publiko sa paglilitis na magsisimula na bukas? Ayun. Ngayon pa lang pala mag-uumpisa yung talakayan. Ang dami lang. Wala pa tayo pinag-usap, puro banatan na yung nangyari. No? Akala ko kasi talagang mag-uusap-usap na tayo. Pero ito ano? Nabis mo kami makipag-usap sa amin. Na-miss ko eh. Gusto ko agad na pagtalakayan na ibanat na agad eh. Pero finally, it's about to happen. Yes. So kung wala namang indikasyon na biglang magkakaroon ng interruption bigla, matutuloy na. Finally. Sabi naman ni Senator Trillanes, 'di ba? Napaka-creative sa pagsasabotahe Oo. nitong si Alan Peter, 'di ba? So hindi natin alam dahil siya minority leader kung anong pagsasabotahe ang gagawin naman nila bukas diyan. Tandaan niyo nagpatawag, 'di ba, ng caucus ng meeting ang mga senador para supposedly mag-prepare. Hindi na naman nag-attend yung mga minority, dadalawa lang nag-attend, si Robin Padilla at saka si Loren Legarda. Kaya ang tanong is, gaano na baka handa ang Senado ngayong meron mga uncooperative na mga miyembro ng bagong minority na sa pangunguna ni Alan Peter Cayetano. Sa akin palagay lang naman kasi, di ba bilang minority leader, bilang isang senador, tungkulin yan yung sagrado impeachment, tungkulin na umattend sila at mag-prepare. So I was wondering why hindi nagpe-prepare, lalo na yung minority leader, puro sila absent. At yung pinadala lang si Loren tsaka si pinakamagaling nating senador na si Robin Padilla. Kaya pala, dapat pala, hanggat hindi nakikita ng dalawang mata natin na nag-convene yung court para mag-umpisa na ng paglilitis, medyo dapat, tayo, nagbabantay talaga tayo, di ba, sa pangyayari. Kasi para sa aming mga Gen Z, di ba? Kararating mo lang Very historic to kasi marami sa ating mga Gen Z kagaya ko Hindi Baka ma-fact-check tayo, mga kababayan. Fact check tayo. Ito ang kauna-unahang impeachment trial na maaari nilang masaksihan, di ba? Hindi naman palagian na pumapasok tayo sa mga ganitong paglilitis So actually, this is history in the making at lahat tayo ay magiging saksi dito sa makasaysayang pangyayari na ito. Pero syempre, isa sa mga pangamba natin ay magpapakita kaya yung ating ikalawang pangulo dito sa paglilitis kasi formal nang ipinapatawag siya ng impeachment court na dumalo dito sa impeachment trial. Ang sabi, maaari naman daw magpadala ng abogado. Well, para sa akin baka akala ni VP Sara ang nagpapatawag lang sa kanya yung impeachment court. Kasi sa aking pagtingin, yung impeachment court at yung mga senator judges, kumakatawan po yan sa mga ordinaryong Pilipino. At in fact, ang nagpapatawag sa kanya para magpaliwanag, sagutin ang mga paratang, magpakita ng kanyang panig, ay ang taong bayan. Kaya magpapakita ng pagbabastos sa proseso, hindi pagkilala sa saligang batas, at higit sa lahat, hindi pagkilala sa kanyang mandato mula sa taong bayan kung hindi siya magpapakita at tataguan niya mismo yung sarili niyang paglilitis. May bago ba? Kung hindi na naman magpakita si VP Sara, parang consistent naman din siya nagpapakita sa Ano habaan tingin nito. ninyo? Magpapakita hindi? Si Carlo ang magaling mag-fearless forecast. Ano fearless forecast natin? forecast mo? Ako hindi magpapakita. Ikaw, Cleve. Ako, feeling ko magpapakita pero hindi bukas. Ikaw, Cheska. Feeling ko rin, katulad ni Kay, magpapakita pero hindi rin bukas. Oo. Pero yun sa kaalaman po ng lahat ng nanonood natin na hindi updated, bukas na po ang first day ng impeachment trial ng 2 p.m. And para paalala rin po sa ating mga senador, sa ating mga officials, at syempre kay VP Sara, ito nga pong inisyatibo ng Team Pinas sa Bantay Senado, kitang-kita po namin napakalaki ng interes ng ating mga kababayan. Dahil sa lahat po ng patawag nating barangayan, assemblies, town halls, ang dami pong umaattend at ang dami nilang tanong. At marami rin po silang impormasyon na kinakalap nila from their own selves. So, ibig sabihin po, babantayan po talaga kayo ng mga tao. So, mag-ayos-ayos po kayo kung ano mga gagawin nyo at mga sasabihin at iboboto nyo in the coming days. Speaking of dito Pumunta tayo sa barangay pumunta tayo kina Cheska, sa correct. Taytay, nakarating tayong Marikina, di ba? Manila. Nakarating din tayo ng Malate, Manila. So, yung ang interesting dito sa barangayan ng Bantay Senado, actually, meron talagang
pangangailangan yung mga kababayan natin on the ground na malaman pa pala ano yung buong proseso at ano yung mga paratang. I think pinaka nagpa-participate yung marami sa mga napuntahan natin ay ano ba yung mga articles of impeachment, di ba? Tapos meron tayong mga palaro para sila ay ma-engage dun sa mismong mga paratang kay VP Sara. So, maganda to kasi talagang paghahanda to nung ating mga komunidad, no, para bukas handa na sila makilahok. Alam na nila kung ano yung mga articles of impeachment, mababantayan nila kung lalaruin ba ng Senado ito o ito ay magiging patas at walang kinikilingan na paglilitis. Oh, tsaka hindi lang natatapos ang bantay Senado sa barangayan bago ang impeachment. Yes. Bukas balita ko meron daw tayong parang Fiesta! fiesta. Ang tawag natin ay Banday Senado Tambayanan. Yes. Sa May Cruz na Ligas. Papanoorin natin live ang impeachment trial. At andun din si Professor Cleve. Yes, kaya po kayo kung pwede nyo po kaming samahan bukas, sama po kayo sa Barangay Cruz na Ligas, covered court dito sa Quezon City. Sama-sama po tayong manood ng pagbubukas ng impeachment trial. Pero napansin natin sa lahat ng pagbisita natin, no, excited yung mamamayan. No? At Mataas ang interes. At mataas ang interes at sinisigurado nila na ito ay gagawing sagrado. Pansin natin, di ba? Pag sinasabi natin sa mga mamamayan na ito ay sagrado, agree sila lahat no? Regardless of ano ba yung mga political convictions sila, sino yung sinusuporta nila, napansin natin, lahat sila interesado. Balik lang tayo doon sa pagdalo, no? Nitong si Kung VP magpapakita Sara. ba o Kung magpapakita ba o hindi itong si VP Sara. Sa aking palagay, no, siguro magpapakita siya once or twice, pero generally hindi niya magpapakita kasi hindi naman sanay si Sara Duterte sa pananagutan. Tandaan natin and sa akin lang, yung impeachment will largely influence anong klaseng lipunan ang gusto nating mimithi natin at makamit dito sa Pilipinas. Bakit? Tandaan natin merong ang lipunan noon para bang wala ng pananagutan, walang rule of law. Nanapak na ng sheriff in broad daylight, nag-i-implement ng court order, walang kagalos-galos, wala kahit anong kaso, wala man lang disbarment case, naging vice president pa ng Pilipinas. Malawakan yung patayan sila ni Rodrigo Duterte, halos walang kaso, halos walang napanagot, no, until such time na punta tayo sa ICC, 'di ba? Ngayon, broad daylight, kitang-kita yung sa confidential funds, no? Ginawang chichira yung pera ng taong bayan, labas-pasok yung pera doon sa Anti-Money Laundering Council. Ang question is, wala na naman bang kagalos-galos itong si Sara Duterte? At kung hindi siya magpapakita doon sa hearing, will kids, ang gagamitin ba ng Senado, kids glove? Wala lang. Pero pag ordinaryong witness ka, ipauhuli ka. Pag ordinaryong resource person ka, iko-contempt ka. Pero pag vice president ka ng Pilipinas na hinahanap ang isang malaking hinahanap ang akusasyon sa isang sagradong proseso, okay lang pala na hindi ka dumating. Yan ba yung klase ng lipunan na titingnan natin? Again, na meron na naman tayong exception to the rule. Ano pa yung exception to the rule? 1,500 pesos sa isang kaso, no? 1,500 pesos yung kinuha, yung hinutot. Nino? No? Nung isang BIR employee, tinanggal ng Supreme Court Yung 20,000 pesos na isa pa na tumanggap na regalo, kinulong Kinulong sa isang desisyon Pero yung labas-pasok na 6 billion pesos na pera, 'di ba? Yung 75 million pesos na naman na doon sa plunder, nagrarally pa tayo para pigilan, no? Ni tapik wala Di tapik wala, 'di ba? So nagtataka lang ako, alam mo, maraming mga instances na ang gagawin nila is susubukan na namang i-block yung accountability. Ang tingin ko nasa crossroad yung ating lipunan Anong klaseng society ba ang gusto natin? Anong klaseng lipunan? Pipiliin ba natin na nagwo-work yung ating justice system, nagwo-work ang ating checks and balances, nagwo-work ba ang ating pananagutan, o meron ba talaga tayong exception to the rule kung membro ka ng makapangyarihan na religious organization, kung Duterte ang apelyido mo, kung allegedly may death squad ka, takot ang sambayan ng Pilipino, takot ang ating institusyon, takot ang ating justice system sa iyo. Yung ba ang klase? Crossroads to At sana mapakita natin na nagwo-work ang ating mga institusyon. Meron akong mabilis na tanong para sa iyo, Attorney Dino. Kasi kaninang umaga sa isang programa, sinasabi ng mga abogado, although nagdi-disagree ako sabi nila, pag hindi naman nagpakita si Vice President Sara, wala naman niyang merit, okay lang. Hindi naman yan matitake against sa kanya. Ako kasi tingin ko, it should be taken against her. Na pag hindi siya humarap sa kanyang sariling paglilitis, dapat negative point yun, di ba? Bawas puntos yun lalo na sa mata ng publiko. Bakit hindi mo sa harapin ang sarili mong mga kaso? Hindi, sa akin lang, hindi lang ito, alam mo si Laila de Lima, hindi nag-absent Sa kahit anong hearing. Sa kahit anong hearing, nandun siya. No? Sa akin lang, hindi lang ito
kabastusan Kabastusan kasi sagrado supposedly yung impeachment, pinapanagot ka at pinag-e-exabi ng taong bayan in all surveys, kailangan mag-explain ka. Hindi lang ito kabastusan katamaran to. Ano ba trabaho ni Sara Duterte? Di ba Vice President? Wala naman siyang cabinet Di position. ba mag-world tour ang trabaho niya? Ano ba ginagawa niya? Mamumuliti ka? Di ba? Imbes na parte ito ng trabaho niya kasi sabi sa ligang batas, di ba? Sagrado ang impeachment, kailangan harapin niya yung kaso. Bakit hindi siya mag-a-appear? Bakit hindi siya magpapakita? Katamaran yun dahil wala naman siya ibang ginagawa. Pinapasweldo siya, pangalawang pinakamataas na sweldo sa buong gobyerno. Tapos hindi ka magpapakita, parte ito ng trabaho mo, na mandato mo kasi parte ito ng konstitusyon at saligang batas. So hindi lang ito kabastusan, katamaran ito at big disregard sa taong bayan. May tawag dyan. Tatak. Duterte. Pero sa akin lang, kapag ikaw ay inakusahan at gusto mo i-prove yung innocence mo na wala kang kasalanan, na ikaw ay dapat ay absuelto at ikaw ay hindi dapat ma-impeach, hindi ba mas incentivize ka na umattend? So dito natin talaga makikita na siya ba ay motivated na patunayan sa taong bayan na hindi talaga siya guilty sa mga paratang at articles of impeachment sa kanya, or she is just going to be passive at ayan yung mga abogado niya kasi hindi niya alam kung ano sasagot niya. Kung ako yung abogado niya, naiintindihan ko rin kung bakit ayaw ko siyang pag-apirin. Siyempre, alam mo naman to out of control Tsaka baka kasi, di ba, marami atang laptop dyan sa Senate session. Hala, baka magliparan yung mga laptop. Baka may marating ang mga laptop di ba? Hindi naman daw siya marunong mag-laptop Pero alam nyo, linggo naman ngayon, sana po nakakapagpahinga yung ating ikalawang Pangulo, magkaroon siya ng 8 hours of Relax. sleep mamayang gabi. Sana Basta all. bukas, Pamassage. pupunta tayo sa Senado at haharap sa paglilitis. Kasi nga, sabi nga ni Atty. Dino, this is your work, this is part of your mandate, no? Huwag katamaran, pasok tayo bukas, no? Linggo naman ngayon pwedeng magpahinga today, di ba? Tayo nga nagtatrabaho ng linggo Pero syempre, hindi lang naman kami ang dadaldal dito. Samahan niyo po kami sa aming huntahan. Mag-comment lang sa post sa Facebook page ng DZMM Radyo Patrol sa Is30 at syempre babasahin namin ang inyong mga komento at opinion sa segment na Take It or Leave It. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ang serya ng karahasan na kinasangkutan ng mga kabataan. Dito lang yan sa With Due Respect! 1,000 na yung mga live 1,000 na sa ating mga YouTube viewers. Nakatutok pa rin po kayo sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now, let's take a deep dive sa kahalagahan ng ebidensya. Sa ngayon, ilang opisyal ng pamahalaan ang may kinakaharap na iba't ibang akusasyon. Kabilang dito si Senator Rodante Marcoleta na kinasuhan na ng Office of the Ombudsman. Nagugat ang kaso sa pag-amin ni Marcoleta sa panayam sa telebisyon noong nakaraang taon na binigyan siya ng mga kaibigan ng 75 million pesos na campaign contributions. May 75. Supposedly, campaign contributions supposedly, pero sabi, hindi raw yun para sa campaign kasi kinuha niya, hindi pa siya kandidato. Sa kondisyon na mananatili silang anonymous. Pero sa kabila ng pag-amin, iginit ni Marcoleta na mula ang pera sa private funds. 4 na articles of impeachment naman ang kinakaharap ni VP Sara Duterte, kabilang dito ang maanumalyang paggastos ng confidential funds. Nauna nang kinumpirma ng Philippine Statistics Authority na walang birth record ang ilang pangalang nakatanggap ng pondo, kabilang po dyan si Mary Grace Piatos. Pero iginiit ni VP Sara na wala naman siyang nilabag sa saligang batas. Nadawit din ang pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez sa maanumalyang flood control projects matapos akusahang mastermind ng kickback scheme. Pero hanggang ngayon, wala pa rin na ipakitang matibay na ebidensya at na isang pang kaso laban sa kongresista. Iginiit din ng Romualdez na hindi siya bahagi ng small committee at BICAM kung saan sinasabing nangyari ang budget insertions. Lahat ng po yan tatalakayin natin kasama ang 2023 Gawad Manileño for Law Practice, Doctor of Civil Law at tinaguriang Pinoy Street Lawyer na si Attorney DJ Jimenez. Dito sa Deep Dive! Ready ka na ba? Deep Dive! Deep Dive! Welcome to With Due Respect, Attorney DJ. Pleasure to have you. Maraming salamat. Pleasure po na maimbitahan dito. Baka siguro pakilala lang natin, Attorney DJ, no? Ano yung konsepto behind being a street lawyer? Yeah. Actually, before
nauso yung TikTok and everything else, noong mga 2011, bago lang yung Facebook, 2009, I thought of sharing to the public yung aking kaunting nalalaman sa batas. So binuo ko nga itong page na ito in the hope na makapag-share ng mga komplikadong usapin ng batas at maipaliwanag. And nakakatuwa nung mga panahon na yun, may mga nagme-message sa akin. So on weekends, I would really try to respond, lalo na sa mga marginalized. Tapos nahack yung aking account noong 2024. So tinuloy ko pa rin noong 2025. And yun, up to now, I still do that. So basically, it's a public service page, no, na pinapaliwanag ang batas na sa simpleng para pamamaraan. At in some cases, nagbibigay din ako ng libreng payo sa mga marginalized lalo na. Attorney DJ, syempre, di ba, kailangan nating make sure na yung batas, friendly yan, di ba? Opo. Sa mga ordinaryong tao. No? Sa mga burning issues ngayon, sa mga nagbabagang mga balita, di ba? Mga nagbabagang mga issue ngayon, di ba? Ang gusto nating i-emphasize is yung importansya ng ebidensya. Bakit nga ba, Attorney DJ, na importante ang pagka merong mga akusasyon, hindi pwedeng chismis, bakit nga ba dapat ebidensya ang kailangan? Ang allegation kasi ay kailan may hindi nagiging ebidensya. Kahit anong drama pa ang gawin mo, kahit anong allegation ang gawin mo, sa dulo, pagdating sa, lalo na kung ito ay legal na proseso, talagang ebidensya ang magiging basihan. Nakita natin ng mga nakaraang dekada na nga, no? May mga nakakasuhan ng plunder at iba't ibang kaso, pero tuwan-tuwa tayo yung mga lumalaban sa korupsyon. Ako, nagrarally pa ako noon nung time ng isang dating pangulo. Tapos sa dulo, mga na-acquit din, no? So, sa ebidensya pa rin. So, mahirap yung ningas kugon lang, matutuwa lang tayo sa mga pronouncement, pero sa dulo, matibay na ebidensya So, pa rin. hindi pwedeng sabihin sa Facebook lamang, the Senate is under attack. Dapat ba tingnan pa ebidensya? Baka naman pwedeng, the Senate is under attack. Ganon, tapos na, paniwalaan na natin lahat. Siyempre, lalo na ngayon na usong-uso ang mga fake news. So, talagang panawagan sa mga lalo na may kanya-kanyang plataforma para mapaliwanag. Huwag abusuhin ito. Bagkus, i-educate natin yung tambayan. Ito nga po, Attorney DJ, yung isa sa mga nabanggit nyo, halimbawa, yung mga usapin ng plunder, di ba, pandarambong, yung isang pinakamalaking isyong kinakaharap din natin, yung mga maanumalyang flood control projects, di ba? May mga katanungan yung ating mga kababayan na parang ang gulo na, hindi na natin naintindihan kung paano ba umuusad ito. At meron yung 18 Marines, kung familiar po kayo, no, di ba? Napanood ko din sila. Paano yung ganong mga testimonya halimbawa ng 18 Marines na at least para sa mga ordinary observers, parang hindi nag-hold to to the Lalo na kung standards, pabago-bago. Parang pabago-bago. David, kasama si Loren Legarda, tapos di nakasama si Loren Legarda, biglang kasama na sila Kiko Pangilinan, tapos hindi pala kasama. Yung, kumbaga, kung ano yung, sino nga yung nagpapalit yung minority majority ng panahon na isasama sa listahan eh. How do we appreciate that as lawyers? At paano natin ito makukomunika sa mga ordinaryong mamamayan kung anong ibig sabihin pag pabago-bago ang testimonya at naiiba doon sa unang affidavit na in-execute nila? Ako naman, sa konteksto bilang abogado, ako po ay sobra 2 dekada nang nagli-litigate, 28 years as a lawyer. Yung inconsistency sa mga testimonies, lalo na kung ito ay major inconsistency, ay nagiging basihan din sa korte para hindi bigyan ng bigat. Pero kung ang inconsistency naman ay minor lamang, in some cases, even jurisprudence holds na yung mga ibinibigay mong salaysay minsan na sa kapulisan, hindi kompleto So minsan may detalyeng hindi ka talaga nasasabi. Ayun ay minsan ay pinapayagan ng korte. Pero kung major yung inconsistency, yun ay tinatawag na red flag na wag ka agad-agad paniwalaan at we have to be critical at well-informed. And I think at the end of the day, it's very important that in every issue that comes out, we have to step out of the frame and
be able to look at the bigger picture. Kasi kung kasama tayo, medyo may konti tayong bias, minsan hindi na natin nakikita yung overall picture. Talagang kailangan critical thinking. Attorney, may tanong pala ako. Kasi, di ba, yung marami tayong mga nawalan ng mga ID, mga lisensya, nagpa-file tayo ng mga affidavit, di ba? Iko-connect ko lang dun sa mga 18 marites. Affidavit of loss. Affidavit of loss, di ba? Ikaw sabihin, ang affidavit, ay ikaw mismo ang gumagawa, kaya nga ito'y susumpaan mo, hindi ba? Opo. So may tanong lang ako, ikaw ba sa kaso ng 18 marites, na biglang hindi naman pala sila ang sumulat ng kanilang affidavit, paano natin magiging treatment ng, ano bang tingin ng batas sa mga ganyan na hindi naman pala siya gumawa ng Red flag din ba yan? Oh, red Parang flag ba Iba yan? pa yung marites sa dagdag bawas gang, no? Ay, pareho. Parang, oo, di Kung ba? ito'y maipapaliwanag na talagang malinaw na gumawa po ako ng salaysay, Tagalog, binasa ko. Yung abogado ko po, inayos niyang ng Ingles at binasa ko po, tama naman. Kung mga ganong pagpapaliwanag, kasi sa husgado po ngayon, unlike in the past, when you testify in court, judicial affidavit na yung pinipresent. Ibig sabihin ng judicial affidavit, andun yung question, andun yung sagot. Pero ito'y English normally. So in some cases talaga naman, kaya mahalaga na pinapaliwanag mo sa testigo mo, no? Ako, the way I present my witness, ito ba ito po yung tinanong ko sa inyo, ito po ang sagot nyo. Yan po ay itatranslate ko lang at basahin yung mabuti. So talagang pinapaliwanag. Ngayon, nahuhuli yan pagdating sa husgado, lalo na kung tinanong ka, kilala mo ba si attorney so-and-so, yung nagnotaryo? Tapos hindi niya kilala. Di ibig sabihin, hindi siya sumumpa doon sa notary public. O di kaya, iba yung lugar ng pinagnotaryohan sa lugar kung saan ginawa yung salaysay. Pag hindi na ipaliwanag ng testigo, halatang-halatang abogado lamang yung gumawa. Kaya napakahalaga na yung mismong testigo ay kaya niyang panindigan yung kanyang salaysay. Kaya lang, dito naman sa 18 Marines, kung di ako nagkakamali, nung sila ay ipinatawag at gusto sana silang interviewin one by one, medyo natutulan. Although, karapatan rin naman nila na tumutol sa isang custodial investigation. Pero mas naging matibay sana kung talagang one by one, kausapin sila at papanindigan nila yung salaysay nila. At syempre, napakahalagang bagay kung Tagalog, ano? At mahalagang bagay din kung habang sila ay nagtitistigo, walang mga hand signs na nakikita. Talagang kabisado nila yung Bawal, kaduda-duda po ba kapag may coaching na live? Hindi ba parang normal lang na kino-coach sila ng abogado? Kasi parang nakakakaba kasi, ba? First time mong ma-interview ng ganyan, di ba? Kung sa husgado ang pagbabasihan natin po, talagang bawal na kino-coach ang witness on the witness stand. No? Pero prior to that, normal lang na kinakausap ang testigo Attorney DJ, ikumpara naman natin yung ebidensya na ito, di ba? Yung 18 na salaysay lamang ng mga Marines, di ba? Na wala akong nakitang corroboratory evidence na pinakita nila. Corroborating. Corroborating evidence. Walang Ano po yung dokumento, corroborating walang evidence? picture. Ano ba yung Ang corroborating evidence, maliban sa iyong aligasyon, maliban sa iyong testimonya, kailangan magpapakita ka na ito, tinext ko pa nga siya nung sinabi ko ito at ito siya sumagot. Pwedeng electronic evidence, pwedeng object evidence, yung mga pictures. Picture ng maleta, pwede na ba yun? Kung malieta lang at hindi naman nakikita yung laman, mas maganda sana kung medyo video live. Dito ako ngayon, ito ngayon ang mga maleta, ito yung pera. Ikumpara natin yung ebidensya na yan, Attorney DJ, doon sa ebidensya. For example, sa impeachment, no? Sa impeachment, ipinakita yung Anti-Money Laundering Council report na 6 billion ang labas-pasok. Diba? Sa batas, meron niyang tinatawag na presumption of regularity. Ano ang, dahil nga in-execute isang government agency, ano masasabi mo pag kinumpara mo yung 6 billion na labas-pasok na report ng hensya versus dun sa testimonya na paiba-iba? Well, una sa lahat, syempre, pending na yung impeachment proceedings. Ayaw naman natin pangunahan, ano? Pero totoo naman na meron tinatawag na presumption of regularity, pero hindi naman bawal din sa kabilang banda kung ito ay susuriin mabuti at mapapakita na medyo mali yung computation or what, pero meron siyang presumption of regularity. In the absence of any showing na ito ay illegal na nakuha, and I think siguro kaya nagdemanda ang Manscarpio to challenge yung
findings dahil nabanggit sila eh. Kaya lang, syempre, pag sinabi mo kasing statement of assets and liability, spouses ang required eh, hindi lang naman yung Vice President. Eh. So, again, it's a challenge and probably baka pagdating sa Senate hearing, i-raise siguro nila yon. Pero tama po kayo na mayroong presumption of regularity. Kung ikukumpara mo naman doon sa paiba-ibang testimonya, maaring masasabi mong mas may legal na basihan yung isa. And Attorney DJ, isa din dun sa developments ngayon, yung maaari daw yung dating DPWH Secretary, no, si Secretary Bonoan, no, ay maaring tumistigo laban kay dating Speaker Martin Romualdez bilang state witness, no? At syempre, sa maraming mga kababayan natin, parang hindi ata natin matanggap na ang isa sa mga nasa sentro ng maanumalyang flood control projects, dating kalihim ng DPWH, pwede pala siyang gawing state witness. At hindi lang ordinaryong witness kasi parang ibang ranggo ng pagiging witness, no, ang state witness, tama ho ba? Supposedly, ang state witness yung pinaka-least guilty eh. So, dapat least guilty siya. Oo eh. So, medyo it's a challenging proposition, pero since it is within the prerogative of the prosecution to determine kung sino, titignan natin kung ito'y aaprubahan ng korte. Okay. O hindi. So, pwede pa pong i-reject na i-reject ng korte na si Secretary Bonoan na hindi katanggap-tanggap na state witness. Kahit ang ombudsman po ang nag-recommend sa kanya. Yun lang, medyo mabigat, no? Kasi syempre, ang role and ang prerogative to prosecute rests on the ombudsman. Yes. Hindi pwedeng pakialaman din theoretically ng korte na hindi, wag yan ang ipresenta mo, ito o ganyan. So, medyo mahirap, no? Kung sakasakali. Yun nga, nag-release nga po ng statement si President Bongbong Marcos na just a few hours ago na prerequisite naman ng ombudsman who to name as a state witness. So siya, wala Yun nga, siyang meron opinion siyang, about it. at saka ihiwalay supposedly ang ombudsman sa executive. Constitutional body, no? Kung theoretically po kung yung mga nalalaman natin sa flood control project, Yes. sa skandalo na yan, sino yung halimbawa na doon na parang para sa inyo ay uncontroversial na pwedeng state witness? Ano yung exact example ng least Siguro guilty? ang ano lang dito, ang magiging issue rito, contractor ba, congressman ba, senador ba, yun eh. Depende sa weight ng testimony na ibibigay, ano. Pero sa palagay ko naman, yung mga ibang makapagbibigay ng mga information na magiging material to secure a conviction, yun ang isang bagay siguro na maaring magiging basihan. Ito po ba yung sinasabi nilang with reasonable certainty of conviction? Ibig sabihin naka-angkla ito sa may ebidensya na it will hold water? Parang ganun ho ba dapat natin Yung reasonable certainty of conviction ay the quantum of evidence required para ang isang kaso ay maisampa sa korte. At nung araw po kasi, probable cause lamang yung basihan. Yung probable cause ay simple lamang. Meron bang krimen na nangyari? Kung mayroon man, yung bang inaakusahan ay more likely guilty. Hindi kailangan reasonably or morally guilty, posible ba na guilty? Pero attorney, yung pinagtataka lang po ng lahat, may flood control issue na nga, pero hanggang ngayon, bakit walang kaso? Wala po ba tayong ebidensya enough to hold the case? Yun ang isang bagay na medyo nakakalungkot din, although merong mga senador na nasangkot, pero tila wala pang miyembro ng Kongreso na naaaresto dito sa flood control. Kaya lang, intindihin po natin na ang criminal charge na related sa flood control, ito ay hindi porke merong kakasing insertion, may plunder na kaagad. No? At palagi ko nga sinasabi, hindi porke kay senador o sabihin na nating Senate President o Speaker of the House, hindi ka na entitled sa proseso ng batas. Susundin mo pa rin yung proseso ng batas. At kung walang ebidensya na ikay nakakuha ng kickback o ikay in-overprice mo ang project, ikay nag-participate para makomit ang isang
conspiracy to defraud the government, napakahirap talaga. Kahit sabihin mo mang trillion yung nakulimbat, hindi kasi yan magkakadugtong eh. For example, yung project sa Bulacan, hindi mo pwedeng isama dun sa project sa isang lugar na Ibang nagkaroon distrito. ng nakawan. Kaya makikita mo na itong mga kaso na nakasampa, for example, kay Senator Jinggoy Estrada, particular to particular area. Ganon din yung kay Ramon Revilla. Yes. So, ganun talaga. Napaka-komplikado. Easier said than done eh. Pero sa palagay ko talagang sa sobrang complex ng problema, kung may kakasuhan, talagang napakadami pwedeng kasuhan. So baka sa dulo, pipili kung sino. Maraming salamat po, attorney, kasi napaliwanagan niyo po kami. At I think naliwanagan din ng ating mga viewers. Mahalaga. So we would like to invite everyone to follow him on Facebook, The Pinoy Street Lawyer and Attorney Danielito Jimenez. DJ Jimenez. DJ Jimenez. Oh, yes. Opo. Tandaan natin yung paalala, no? Ebidensya. Ang alegasyon ay hindi ebidensya. Lalo na ngayon sa panahon na namumuhunan na sa mga vloggers na nagpropaganda lang o nagpapakalat lang din, lalo ng mga fake news. Tsaka kahit pa bago-bago yung version, 18 Marines man, naging 8 Maleta Boys, kung ano mang mga Iba-ibang mga version, bansag. yung testimonya, kailangan din daw na may mga corroborating Suporta. evidence. Maski yung kung matatandaan nyo, di ba, etong kaso ni Senator Marcoleta, naisampa siya on the basis of, supposedly of the interview, no? Oo. Dahil meron siya mga admissions na ginaba. Kung tutuusin, yung mga interview admissions, hindi yan na basta-basta basihan naman eh. Kaya lang, ang nakita ko dito, base sa publicly available documents, tila nung siya ay nakasuhan sa COMELEC, nagsumite kasi siya ng under oath, no? So, medyo kailangan niyang ipaliwanag. And sa dulo, I think, magiging issue sa korte dyan kung ill-gotten wealth ba to o plainly election na campaign contribution kahit na hindi niya na-ideklara. Kasi yun ang naging basehan naman ng ombudsman. Hindi mo sinabi. So, hindi siya campaign contribution. Korte pa rin. Hindi siya kalye, hindi siya EDSA. Korte pa rin. Babalik at babalik sa institusyon. At babalik sa ebidensya. Magandang point, di ba? Na parang yung mga sinasabi sa media, yung inilalabas ng mga alegasyon sa media, it's not necessarily something na mag-hold talaga agad, di ba? Sa case kasi ni Senator Marcoleta, may sinumpaan siya kasi testimonya. At sinusugan ng kasarili niyang interview. Tapos, publicly available information na triangulate eh. So, I think also, ganun din dun sa mga iba pang mga kasong inilalabas ngayon, kailangan magtagpo-tagpo yung mga ebidensya, may matriangulate. Otherwise, mukhang hindi din talaga siya magpo-prosper. At syempre, hindi rin naman natin mayaalis kung ang taong bayan gusto magsalita because that is also part of free speech. So, igagalang din natin Nako. ang rally. Attorney DJ, mukhang kaya nating ubusin ng oras maghapon kakausap kasi magandang usapan natin pero kailangan muna natin mag-time out. Dahil sa ating pagbabalik, sasamahan nyo kami sa Meriendang Puno ng Bangayan dito lang sa With Due Respect! With 1.9K YouTube live stream viewers. Attorney, salamat po at we'd like to we can have you next time. Magandang OMG! Wow! Sarap! Parang tataas ang sodium natin this afternoon. Welcome pa rin po. Welcome back actually sa With Due Respect. Kasama ang Team Pinas. Now, magbumukbangayan tayo with a twist. Dito, magbibigay lang tayo ng short comments sa unang personalidad na maaalala natin sa itatampok na pagkain. Kaya naman alamin na natin ang menu for the day. Dito lang yan sa Mukbangayan! Baka hinaanan niyo po si Attorney Tino kasi Tino. nagwin po siyang live. Sa ibang palabas. Opo, ayan po, direct. Ayan. Diba? Matamis, maasim, mabait. Ang mga isyu ng bansa, titikman dito sa Mukbangayan. Mukbangayan with Attorney Attorney Tino, baka gusto mo na Oishi. Pakainin
na yan. Teka, bakit wala si Dino dito sa merienda? Bakit ang ibang show? Baka hindi niya gusto yung kakainin natin. Ano bang merienda natin this afternoon? Ang merienda natin this afternoon ay napaka-healthy po. Mga chichirya. Yeah. Hindi, Na parang mga kapangalan ng mga pinapak dun sa... Pero syempre, naaalala ni What time? Carlo yung kabataan mo, 'di ba? Like mga 40 years ago, 'di ba? Oo. Ito yung mga favorite mong kainin, 'di ba? Oo, ka-age ko kasi yung DZMM eh. Yung pala So ano ba yun. to, Cheska? So, May meron tayong piatos, may Oh. uishi, at may chippy. Ayun. So, parang yun yung mga nilagay dun sa confidential fonts and names. Diba? Yung pinapak nga daw yung pera ng taong Very bayan. timely kasi bukas pag-uusapan na, no? Yung mga confidential fonts and as parts of the articles of impeachment. At kasama daw bilang testigo ang isang Mary Grace Piato. Ayun na nga. Ang papakilala nga daw. Excited ako kasi nakita ko na sinubmit nga ng prosecution team sa witness list nila ang isang Mary Grace Piato. Nasabi ni Senator Bato na may mga piatos daw sa Davao. Davao City. Pero ilang beses na pong sinabi ng Philippine Statistics Authority na wala po silang mahanap na may birth record na Mary Grace Piatos, no? Ganun din naman si Uwishi Carlo ba yan? Carlo Uwishi. Carlos Uwishi. Carlos At, Uwishi. Si Miggy Mango. Di ba? May Chippy din ba? Meron ding Chippy. P.P. McDonald. GP McDonald's, diba? Yan ang mga pangalan pong isinumite na di umano ay nakatanggap ng confidential funds. No? Kaya nga ang ebidensyang ilalapit at ipapresenta ng prosecution ay hindi po totoo ang mga taong ito. At ang nakinabang po ay iba, no? Iba, may nakinabang na iba doon sa mga confidential funds. Alam mo, bukod pa doon sa mga chichirya, at itong sabi ng Philippine Statistics Authority na wala namang ganyang mga tao, yung NBI din, nagsumiti din ng, ng testimonya nila nung hearing, di ba po sa Justice Committee. So inaasahan din natin yung lalabas yan sa impeachment trial, kung saan sinasabi nila na iilang tao lang yung pumirma. Yung Kasi diba, batay sa pag-aanalisa ng pagsusulat ng handwriting. diba? Yung mga resibo, kakaunting tao lang. Supposedly, 1,500 plus dapat na mga tao itong nakatanggap ng million-million na confidential funds, no? So, hindi ko alam kung bukas ano na agad yan eh. Yan na agad yung pag-uusapan sa impeachment trial. Pero isa yan sa mga paratang, no, at articles of impeachment. Pero kahit excited tayong ma-meet si Mary Grace Piatos, na nakasulat po kasi sa prosecution panel na kahit meron tayong 4 na articles of impeachment, Article 1, 2, 3, 4, hindi po necessarily in numerical order ang pag-discuss sa kanila. So mukhang unahin bukas, sabi kasi nila, unahin muna nila yung Article number 4, which is yung grave threats and assassination threats niya to the President. Yung no joke No niya. joke niya. Tapos susunod naman doon yung Article number 1 and so on. And I think Article number 3 and then Article number 2. Ayan, no? So, hindi kailangan na magkakasunod-sunod, no? So, maaaring una pa lang mapag-usapan yung tangkang pagpapatay, no? Sa Pangulo at sa kanyang pamilya, sa First Family, no? So, yun yung Article 4, yung pang-apat na paratang. Yung una, itong maanumalyang Confidential. Confidential Confidential funds area. chichirya. Yung pangalawa naman yung panunuhol, no? Panunuhol sa mga kawani ng Department of Education. Ay, pangatlo pala yun, no? Yung panunuhol. And pinakahuli yung pangalawa. Yung pangalawa naman ay yung SALN niya. hindi maipaliwanag na Yaman. Yung billion piso. 6.7 billion pesos na naglabas-masok doon sa kanyang bank accounts kahit pa Zero. zero ang idineklarang cash sa kanyang salin, no? Marami-raming chichirya yan, ha? Baka isang buong factory yan at chichirya kung ganyan kadami din talaga, di ba? At So ayan, siguro ang paalala natin sa taong bayan habang naninood ng impeachment trial, kung kaya po natin at may pagkakataon po tayong manood ng impeachment trial, bahagi po ang sambayan ng Pilipino sa pagmamatsyag sa proseso ng impeachment. So kung may time po kayo, bumili po kayo ng paborito nyong merienda Oy. para po itawid natin. Kasi minsan baka maging boring yung bahagi. So Oo. meriendahin nyo na lang habang nanonood ng impeachment. Tsaka tulungan nyo din naman, no, yung ating mga kalahok dyan sa impeachment trial. Kung kayo po ay may kilalang Mary Grace Piatos, kapitbahay nyo, si Carlos Uwishi, si Miggy Mango, at kung sino pa man, si Chippy McDonald's,
sabihan nyo naman po na dumalo sila bukas. Basta sinerch ko sa Facebook, wala akong nakitang ano eh. Mary Grace Piatos. Eh. Okay, habang nagkakasarapan kami dito sa merienda. Oy, shoutout sa 2,000 viewers natin. 2,000 viewers. Ayan, no? Abangan nyo po dahil sa aming pagbabalik, malalaman naman natin kung sino ang lucky winner ng ating ruleta at bakit sila naging usap-usapan sa mga kwentuhan. Dito lang yan sa With due respect! Pahingi pa? Yan. Sarap? Ulit, yung live stream nakalive natin. Happy viewing po sa ating 2,000 na mga kasama ngayon. Yes! Magandang hapon! Ito pa rin po ang With Due Respect kasama ang Team Pinas. Muli ako po si Cleve Arguelles. Yan po, sana marhay ka mo gabos sa ating mga kababayan. Ako po si Cheska Persa. Pasensya na po kayo kung narinig yung mga malutong na kinakain namin sa Julia. At masarap po talaga eh, no? At mas masarap kung hindi nakaw yung kinakain natin. At ako naman po si Carlo Flores. Excited na rin ba kayong malaman kung sino ang ikutan ng ating ruleta? Tulad ng dati, tama-tama, wala si Atty. Dino. Mukhang masusunod natin ang magbibigay tayo ng quick comment sa sino mang matatapatan ng mahiwagang ruleta. Sa mga nanonood at nakikinig, pwede kayong makijoin. Share your thoughts sa live stream sa ating DZMM Radyo Patrol sa Istiana Facebook page. Ito ang Magic Ruleta! With Marietta. It's time! Paikutin ang Magic Ruleta. Na-miss ka namin, I'm sure na-miss mong tawagin ang ruleta. So, we shall give you the honors. Binyagan na yan. Paano ba to? Paano ba So to? you say G-O and the ruleta. Okay. Go Roletta. Go Rolata! Galing-galing naman! Uy! Jackpot! Senator Robin Padilla. O, diba? Week to eh, week eh. Umiiyakin kasi ito, diba? O, diba? So, hiyang-hiya na ako kay Robin Padilla kasi sabi niya hindi naman daw niya deserve yung papahirap na pinapagdaanan niya. Komportable naman daw ang buhay niya bilang isang artista. Maganda daw yung misis niya. Diba? Tapos, natila pinilit natin siya at nang makaawang sambayan ng Pilipino na maging senador siya. Balita ko siya, nag-file yung kanyang candidacy. Diba? Tapos, sikat na naman tong si Robin kasi hindi daw siya nag-obstruct ng justice. Hindi raw niya pinataka si Bato de la Rosa kasi naglakad lang daw sila. Ang galing. Galing, di ba? At kaya siya, kinukwento rin niya sa Facebook na simula bata pa lang para siya, hinahayaan na siyang mag-load ng firearms at bumaril ng bumaril. At pero hindi ba niya naaalala na siya nga po ay nakulong dahil nga sa illegal possession of firearms. Tapos pinagmamalaki pa niya yan sa Facebook. So ang tawag po dyan kasi kapag hindi po natututo ang isang tao, Anong tawag? talagang pinagmamalaki pa niya yung mga maling ginagawa niya dati, di ba? Nakulong na, hindi pa din nagtanda, di ba? At ngayon bilang senador, pinagmamalaki pa na para bang maganda at tamang bagay yon, no? Tsaka hindi talaga katanggap-tanggap din na si Senator Robin sinasabi niya na hindi naman daw nila pinatakas, hindi naman sila kasabuat ni Senator Bato de la Rosa kasi napapanood natin yung gabing yun eh. Diba? Na magic ang lahat ng nangyari, no? Malinaw sa atin yung naging istorya na kapwa senador ang nagpasok sa loob ng Senado, kapwa senador din po yung nagtakas papalabas ng Senado. Tama. Kaya kung meron mga At definition... hindi bastang senador, isang pugante ng isang International Criminal Court. Kung meron man lang definition dito ng kasabwat, diba? At naging sagka sa hustisya dahil dapat aarestuhin, dapat ayon sa batas ay harapin ang kanyang warrant of arrest. Yan po ang definition ng pagiging sagka sa hustisya, no? Na kasangkapan ka, pinatakas mo para hindi po ma-serve sa kanya yung arrest warrant. Kaya naalala ko lang dito si Senator Robin Padilla, gigil na pababain yung age of criminal liability no, doon sa Juvenile Justice and Welfare Act. Po parang wala po kayo pinagkatandaan bilang isang adult na gumagawa pa rin kayo ng mga bagay na taliwas sa batas. So mga kabataan, paalala po natin si Senator Robin Padilla, hindi po natin kakampi. Ang tingin po natin niya sa mga kabataan ay mga taong may impluwensya maging kriminal. No? Kaya dapat ibinababa at pinupuno kayo ng takot na ginagamit yung batas para takutin kayo, para sunit-pasunurin kayo. Imbis na alagaan kayo, bigyan kayo ng environment kung saan kayo ay matututo at magiging mabuting mga individual sa lipunan. At paalala ko rin po sa mga kabataan at kababaihan na hindi good influence or good
role models itong si Senator Robin Padilla dahil siya po ay nagpa-perpetrate ng mga tinatawag nating hindi healthy na masculinity. Kung ito ay isipin mo, para idamay na naman niya lagi yung asawa niya sa mga bagay na kanyang tinatakasan. Ito, una, magagalit yung asawa niya kasi quote-unquote sinisigawan siya. Ngayon magagalit na naman yung asawa niya kasi nga binubuli siya. Sinasabi ng mga tao na hindi natin siya deserve at sasabihin pa niya na may maganda naman siyang asawa, bata yung asawa niya. Bakit mo po sinasimplify yung inyong relasyon, inyong romantic relations na inyong asawa sa mga ganong bagay para lang po gamitin siya for your politics? So hindi kayo mabuting example bilang lalaki. Tama. At ang hindi natin deserve, ang hindi po deserve ng sambayan ng Pilipino ay isang mambabatas na nagtatakas ng isang pugante. Isang mambabatas na kapag kaalyado, kaibigan sa politika ang pinag-uusapan, kagaya ni Senator Bato de la Rosa na pugante, poproteksyonan, aakuin, patatakasin, magiging kasangkapan para hindi maabot ng batas. Pero kapag mga kabataan po natin, ang pagtingin, dapat diretso sa kulungan. Parang hindi po yan fair, no? At hindi yan ang deserve na mambabatas ng ating mga kababayan. At dahil pumapait yung aming merienda sa inyo, mag-go-roleta na tayo! Go-roleta! Pabigyan din natin si Robin. Mag-retire na siya sa politics. Oh, Ayan. na-miss ko to. Si Senator John Vic Remulla. Sino ba to? Secretary. Oo, si Sen John Vic. Sino ba to, ha? Nakapusturang ganyan. Pag mga mukhang mga batang, mga malagenggeng yung mga datingan, biglang makapustura ng ganyan. Pero nung kasagsagan nung biglaan, hindi nila alam na rally ng iglesia sa EDSA, na pinaralisa. Shout out sa mga taong na late dahil na traffic nung araw na yon. Ang nabalitaan ko lang, minomonitor namin ang mga nangyayari. Nasaan yung tikas ng ating DILG Secretary sa pangapanahon na kailangan nilang mag-restore ng order, no, at kapayapaan at maibalik man lang sa normal na operasyon ng isang ang EDSA. Kasi marami na tayong mga kaibigan na nakita, makakakilala na dumalo sa isang mga protesta, maski may mga permit, pero violating dinidisperse. Yes. Pero bakit parang may special treatment at parang nawala ang tikas ng ating butihing kalihim? Yan, yung mahirap dyan, di ba? Parang kay Senator Robin din na magpapakita na macho, di ba? Na talagang sobra ang pagkalalaki, pero hindi naman nagagamit ng pantay para sa lahat, di po ba? Si Senator John Vic, naalala ko lang, ilang buwan lang nakakalipas kapag yung mga kabataan natin nagpoprotesta dahil sa mga korupsyon sa pamahalaan, halimbawa sa flood control, nandun siya nangunguna, di ba? Nasa itaas ng fire truck, no? At naninindak ng mga kabataan na nagpoprotesta at nagpapahayag ng kanilang damdamin. Pero po, kapag ang isang religious bloc, ang isang iglesia ni Cristo, ibinanda, hinarang ang kanilang mga bus, no? Sa EDSA, isang napakahalagang kalye sa buong Kamaynilaan, missing in action po ang ating secretary. So mukhang kayo din po ba ay natatakot? Kayo din po ba ay nasisindak ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo? Dapat po rin ay gampanan nyo din syempre inyong tungkulin. Namimili lang siya ng nireresbakan. Niresbakan niya kasi si Alan Peter Cayetano nung nagkapatukan sa Senado. Baka ay niyang resbakan yung taong bayan. Baka lang. Kita nga natin na nahimik siya nung milyong-milyong mga tao na dumadaan sa EDSA ang naperwisyo. Pero ngayon nakikita ko ang pinagugulan niya ng oras ay tinatry niyang i-appeal yung extension ng isang Calabarzon chief Maranan sa kanyang posisyon dahil retirement age na siya. Pero nakita naman natin according sa ating mga batas na hindi dapat ina-extend po yung termino nito. So, Secretary John Vic, ano po ba ang mga priorities mo? Yun lang po. Tayo ay Go-roleta! Bilisan natin, hindi makaabot si Atty. Tama, kasi pag umabot siya, mahaba yan. Oo. First time natin makakasama sa ruleta si Calyodi. Si Calyodi ay isang veteranong labor leader. Unionista. At ito'y talagang batikan na sa pagkilos protest at papahayag ng kanilang mga saloobin sa isang organisadong paraan. At nag-viral siya dahil meron siyang komento, parang napansin ni Calyodi na parang tila may isang alkalde ng isang syudad sa NCR. Anong pangalan? Saan? Sino? Bertita, artista din daw dati. Ay, gano'n. Moreno ba yan o maputi? Parang Moreno
Moreno. Parang Moreno, parang Moreno. Maliit may isang litrato na may pakain doon, may palugot, may patubig sa mga rallyista. Ako wini-welcome ko. Bakit ka mo? Ibig sabihin, tuwing may magrarally sa Liwasang Bonifacio, dapat Mayor Isko, bigyan mo lahat. ng Mag-expect na tayo. Dapat, dapat. So baka may sinisimulang trend si Mayor Isko na magpapalugaw at magpapatubig siya tuwing may magrarally sa Liwasang Bonifacio. Yun lang yung takeaway ko doon. So yun nga yung double standard na nakita natin. Double standard po yan na kapag yung mga taong peaceful, demokratiko, ang pinaglalaban talaga ay anti-corruption, walang man lang pakain, walang patubig, walang palugaw. Pero ito po, nung nakita nilang isang relihiyon na may voting block power na tumutulong sa kanila din tuwing eleksyon ang nagrally. Sabi nga nila, pwede po mag-rally kahit walang permit kasi Freedom Park naman talagang Liwasang Bonifacio. At may kasama pang lugaw, patubig, etc. So sana po pantay-pantay lang ang tingin natin sa mga tao nag-exercise ng democratic right or street parliamentarism. Hindi po yung namimili lang tayo ng mga tao nakakatulong sa atin sa political natin. Oo, tsaka ako syempre si Calyodi mas matagal na yan sa laban, no? Oo. Pero matagal na din po ako na veterano sa pagsasama sa mga protesta, pagsali sa mga pakikipaglaban para po sa ating mga karapatan. At kagaya ni Calyodi, ni isang beses ni hindi ko po nakita na yung alkalde ng isang lungsod nagpakain, inaruga, inalagaan ang mga protesters, no? Bakit po may double standards nga kagaya ng sinasabi natin dito? In fact, hindi lang sa hindi inaaruga, kadalasan ang kinakaharapan ng mga nagpoprotesta ay dispersal, 'di ba? Gigipitin. At ang patubig nila ay galing sa fire truck. Oo, 'di ba? At saka ang mga jeep nyo haharangin, ang mga kotse nyo haharangin, hindi kayo makakapasok kahit pa isang Freedom Park naman niya ang Liwasang Bonifacio. Pero dito napanood ko inarrange pa ng butihing mayor ang mismong parking para doon sa mga bus na dumaan diyan sa Liwasang Bonifacio. At hindi naman maling magprotesta. In fact, karapatan po yan ng lahat ng Pilipino. Pero katulad ng pagpapalugaw ng isang alkalde. Ay, ganun ba? Merienda na kasi kain na tayo. Pero Nagpalugaw kasi yung mayor kaya bibigyan ka namin chichirya. chichirya. Imagine mo, sinasubsidize na ngayon yung mga rally. Sinasubsidize na pala ngayon yung mga rally kasi technical. Direct overtime na tayo, sure ako. Sinasubsidize ni Mayor Isko yung protesta na ito. Ay, si Mayor Isko ba? Hindi pa namin kasi sinasabi kung sino Sabi lang namin, tinanong lang namin, maputi ba o moreno? Kaya ko sinasabi ko na si Mayor Isko, yung authority. Diba? City of Manila, gising naman tayo, di ba? Paano ba? Gusto na ba i-subsidize ng taxpayers' money yung mga rally na meant to block yung pananagutan? Kasi tandaan natin na yung rally na ito pinatawag para i-block yung efforts ng ombudsman, ng ating mga law enforcement agencies na ipatupad ang batas. No? Tapos, isa-subsidize pa yon ng City of Manila. So gising-gising tayo, hindi ito proper action of a city mayor na nakikialam sa mga ganitong klaseng rally. Kung ganun pala gusto mo, Mayor Isko, every single time na lang na may rally, magpakain ka. Tama! Yun lang yung sabi ko kanina. Magpakain ka. May sinimulan si Mayor Isko, ang pakain sa rally trend. Correct. Okay, so abangan natin sa lahat ha. Dahil si Dino, mahal mo ang Maynila. Kasi kung Mahal kong Maynila. parang ibang mayor Sige. At dahil dyan, go Rosetta! Lagot ka, kumanta ka, Dino. Magkakanta, bawal pala. Hoy! Kaya pala, Ayan na! Sinigurado kong pumasok ako kaagad, ha? Ang nabunod po sa roleta natin ay walang iba kundi si Attorney Harry Roque, another Former isang spokesperson. pugante. Correct. Na kung makakuda na magkaroon ng papautahin yung mga tao sa EDSA at magpatawag na Sumuporta sa rally ng sa rally, siya mismo ay wala dito. At ito pa yung Facebook post ni Attorney Harry Roque na di ko gusto. Sabi niya, nasaan po ang mga Katoliko sa laban nito sa pananagutan? Ay. Hoy! Attorney Harry Roque, ginagaya ko lang si Attorney Dino. Hoy! Pero sok. Ang mga Katoliko po, September 2025 pa lang, nagka-trillion peso march na po kami. Tayo, led by the Catholic leaders and our priests against the flood control corruption. So ang mga Katoliko po, lagi pong nandyan, calling for accountability, justice, and anti-corruption. So, hindi lang po sumasama talaga mga Katoliko sa mga bagay na
nag-hinder or nag-obstruct ng ating justice. So, wag niyo po kami hanapin. Nandito po kami. I call the spade a spade. Rally ba talaga yan para sa pananagutan o rally para i-block ang pananagutan? Kasi last time I check, yung malaki ninyong rally sa Luneta, meant to prevent yung impeachment. Ngayon naman, meant to prevent yung arrest ng supposedly charged with the most serious crime of plunder. Non-bailable nga iyan. So, rally ba ng pananagutan? Tsaka Harry Roque, nagpapatawag ka na pumunta sila sa streets, no? Matulog sila doon, ikaw nagbabakasyon sa Europe. Kung tinataguan mo yung mga akusasyon sa'yo dito, harapin mo. Saan ang tapang mo, Harry Roque? Harapin mo yung mga akusasyon mo dito, hindi yung pinagsasakdalan mo, yung mga ibang tao, yung mga ordinaryong mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, hayaan na sila. Pero ikaw, ang sarap ng buhay mo sa Europe, di ba? Ikaw yung maraming atraso sa taong bayan, di ba? Accused ka of human trafficking dito sa Pilipinas. Bakit hindi mo harapin yung kaso mo at nagre-relay ka doon sa mga rally, no? Sabi mo nga, nung nasa EDSA ka, ito ay laban ng Kadiliman at kasamaan. Diba? May isa lang ako. akong panawagan in relation to Harry Roque. Bring him Hindi, tsaka kasi, baka naman, baka kinulang kasi yung pag-welcome ni Mayor Isko Moreno. Ano ba kasi ang pinakain? Lugaw, tubig, di ba? Iba ang hanap ni Attorney Harry Roque. Humba ang hanap po ni Attorney Harry Roque para po mapauwi niyo siya at mapasama sa rally. Until then, uutusan muna niya kayo na kayo ang mag-rally. Pero hindi siya kasama. Diba? Dahil dyan, Go Luneta! bye Harry Roque! Oy, ito na namang Rimulya, pero ito ating tanod bayan ni si Ombudsman Boying Rimulya, ang ating ombudsman. Recently, after niya isuspend si counter-strike player in real life na si Mau Aplaska, hinandown na ang talagang pagsibak kay Aplaska sa posisyon, sa pwesto. Oo. Hindi, alam mo, yun nga parang maganda din talaga na we give credit to the ombudsman for following through doon sa pagtatanggal doon sa Sergeant at Arms dati ng Senado. Kasi hindi talaga, dapat talaga mapakitang halimbawa sa ating mga opisyal sa pamahalaan na kapag ikaw ay ginamit mo ang iyong katungkulan at kapangyarihan sa pang-aabuso, kagaya na mag-stage ka ng peking barilan sa loob ng Senado, ipinahamak mo ang buhay ng maraming tao, hindi lang ng mga senador, kawani ng Senado, pati na mga mamamahayag at ibang mga panauhin sa araw na yan, dapat talaga ang kapalit niyan ay seryoso at mawalan ka ng katungkulan, di ba? No? So, maganda naman na yan yung ipinapakita sa atin ng ombudsman dahil yan tingin ko din ay nagpapakita na walang sinisino, walang malaking pangalan, walang maliit na tao, no? Kapag ikaw ay lumabag sa batas, kapag ikaw ay inabuso mo ang iyong katungkulan, dapat kang masibak. Ang laki ng character development talaga nitong si Ombudsman Boying Rimulya. Tsaka nakita ninyo yung ang ganda, ang sarap ng may working ombudsman. Yeah. Hindi yung Ilang ombudsman. years ba tayong walang ombudsman? 6 years. Tagal din. 6 years na balakid itong si Sammy Martires, di ba? Sa pananagutan, ang baba ng conviction rate, siya pa yung nag-prevent na makuha yung At SALN. may secret deal pa. Oo, may secret decision. may secret decision pa dito kay Joel Villanueva. Tsaka talagang ang sama ng performance ng ombudsman. Sabi ko nga doon sa mga kaibigan ko sa ombudsman na mga kawani noon kamusta kayo? Embarrass sila Baba ng moral. na para bang walang kwenta yung opisina ng ombudsman. In fact, nagiging enabler pa ng korap. Pero ngayon, nakita natin na imagine, nag-rally ang Iglesia ni Cristo, pero wala. Tinuluyan pa rin kasi yun yung tama, kasi malinaw ang ebidensya. So, saludo po tayo dito kay Boying Rimulya dahil nag-follow through siya sa kanyang salita na walang sisinuhin ng batas, walang sisinuhin ng Office of the Ombudsman, gagawin nila ang kanilang trabaho kahit anong mangyari, regardless kung sisinong tatamaan, regardless kung sino ang susubukang pigilan ito. No? So, natanggal si Aplaska, counter-strike, no? Nakakagalit talaga to si Aplaska. Imagine mo, ikaw pala yung nagbaril-barilan, kung
totoong merong threat sa Senado, di ba dapat sinecure mo yung mga Tama. yung mga senador at hindi habang nagbubuffet doon, dapat in-exit mo sila. Hindi mo pinagsama-sama sa isang lugar. Sa isang lugar. Pero ikaw pala kasi nagbabaril-barilan doon. Siya ang threat sa Senado. Siya ang threat sa Senado. Oo. So, tama lang na tinanggal talaga yan si Aplaska. Dapat meron pa mga criminal cases na harapin yan. Ang gusto ko nga makita, hindi ko lang nakita kung meron forfeiture ng lahat ng kanyang mga benefits as a retired general. Oo, Diba? kasi Dapat disqualified forfeit. ka na eh. Kasi bakit makukuha ka pa ng ganyan mga klaseng mga benefits, sinibak ka, dishonorably discharged ka. So dapat yan ang makita natin, ma-follow through. You don't penalty. deserve the taxpayers' money continuously as a retired. Gusto ko lang i-shout out na kasabay natin, nagsimula sa With Due Respect ang pagkaka-appoint ni Ombudsman Boy. First yes. episode natin, kaka-appoint lang kay Ombudsman. 1 year na pala yung Saka, With Due Respect. In fairness nga, no, kahit pa minsan, medyo natatawa na lang din ako sa ombudsman kasi naman, mahilig naman siya mag-announce ng plano. Sasabihin niya, this week, arestoin namin si Or bago magpasko. This week, ilalabas namin ang kaso, no? Pero at least, nakakakitaan natin ng trabaho, nakakakitaan natin ng output. In fact, may mga kababayan tayo minsan na sinasabi, grabe naman yung ombudsman ngayon. Parang lahat kinakasuhan. Parang lahat binibiktima ng kapangyarihan ng ombudsman. Pero I think baka naninibago lang po tayo dahil yan po talaga ang trabaho ng ombudsman. Correct. Dapat po talaga, alam niyo ba, ang ombudsman sa Tagalog po, tanod bayan yan. Nagtatanod po yan para sa atin dahil binabantayan yan yung mga matataas na opisyal para hindi po nila inaabuso yung kanilang kapangyarihan, hindi tayo pinagnanakawan, hindi po ginagamit yung kanilang kapangyarihan para magpayaman o para sa pansariling Ang interes. allegation kasi, Kung naninibago po kayo, ay dahil hindi nyo nakita sa dating ombudsman yung ganyang trabaho. Kailangan na po yata nila So ng dapat isang po ang show. sabihin ay, ganito pala ang merong ombudsman. Ang allegation kasi, para raw Sorry na agad pinupolitika. sa susunod na show. Parang ginagamit daw yung ombudsman. Di ba? Yung wini-weaponize daw yung opisina ng ombudsman. Totoo kaya na nagiging selective ang ombudsman o it just so happens na talagang yung grupo nyo lang talaga yung puro corrupt? Di ba? Pwede Kasi din. bakit po kami na lang? Nagsama-sama kayo mga corrupt, sindikato kayo, puro kayo aliado Di ba? Yung alliance nyo kasi are, of course, mga sindikato. Kaya sabi ko, di ba? Kurakot at kawatan. Yung mga kurakot at kawatan na ito, ano ang common denominator ninyo? Sino nag-endorso sa inyo? Yung nagbaraba si EDSA? Tapos sasabihin ninyo, rally sa accountability at pananagutan. Lahat ito inendorso ninyo. Pati nirereklamo yung Pangulo. Correct. Diba? Yung nirereklamo yung Pangulo, di ba inendorso nyo yan? Ito sa aking mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Sasabihin ko lang po, papangalanan ko na, sa aking mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, this is an indication that your church can commit a mistake. Even in the candidates Balita that ko they may are segment tayo dyan endorsing. mamaya. Okay. Yes! So gusto ko lang sabihin, inendorso yan ng Iglesia ni Cristo, tapos ngayon irereklamo ninyo. Ibig sabihin, mali ang inendorso ng religious leaders nyo. And you should think twice whether or not to heed their endorsements in the future. Maraming At salamat dahil po, po Pastor dyan- Dino De Leon. Go, Roulette! Go, Go! Roleta! Meron mo pala naman yung releta natin. Si dating DPWH Secretary Bonoan, na sabi nga kanina, gustong gawing state witness. Oo. Ako naman dito sa ating dating secretary, ang balita ay siya daw ay isa sa magiging mga mahalagang testigo laban kay Speaker, dating Speaker Martin Romualdez. Kung meron pong ebidensya, ipagpatuloy niyo yan. Pero, para kay Secretary Bonoan, dalawang katanungan. Una, kayo po ba ay nakapagbalik na ng pera sa kaban ng bayan? Kasi last time I check, halos 5 bilyong piso yung dumaan po na mga proyekto sa DPWH na may kinalaman po sa flood control. Kahit po ba 1 bilyong piso, sabi ni Senator Ping Lacson, na ibalik nyo na po ba sa kaban ng bayan? Mahalaga pong tanong yan dahil kung gusto nyo pong maging state witness, kung gusto nyo pong sabihin sa amin na kayo ay hindi most guilty, hindi kayo ang pinaka nakinabang sa krimen na ito, hindi kayo ang pinaka
talagang nag-take advantage sa tiwala ng publiko, tiwala ng taong bayan, ipakita nyo din po sa gawa, hindi lamang sa salita. Until then, mukhang nagdududa po ako kung bakit nagtuturo po kayo sa iba, pero sabi nga nila, kapag nagturo ka daw sa iba, naku, may 4 na daliring pabalik sa'yo. Malala lang, gusto ko lang sabihin, no, na ito na nga lang yung pinakamataas na incumbent official na nakakasuhan tapos magiging state witness. Pakalokohan sa akin yan, ha. At saka hindi mangyayari Kapag lahat na-state ito. witness ba, ano na siya? Medyo absueldo na siya? Discharge, dispense, wow, at lahat ng mga nakamal niya, kung hindi siya nagbalik sa kanya na, kasi hindi mo na pwede makasuhan eh. Ganun Diba? pala yun. So, ano yun, kumita itong si, kung kumita siya sa Bunoan para maging state witness, ibig sabihin, aaminin mo na may papel ka doon sa grand scheme na ito, at itong grand scheme na ito, hindi ito mangyayari without your approval, ha? So I don't really believe that you are not most guilty because you're an indispensable Maybe not party to least the guilty. crime. Hindi ka least guilty, indispensable nga yung role mo eh. Hindi pwedeng hindi umandar lahat ng ito nang walang pananagutan mo kung aamin ka na kasama ka. And I will really, really find it suspicious and disappointing for our prosecutorial service and our justice system if you will be dispensed. Kasi ano ka eh, kasama ka eh. Secretary ka ng Secretary DPWH. ka, alam mo lahat ng mga nangyari na ito eh. So sa akin palagay ha, hindi dapat ma-dispense ito dahil parte ka talaga, indispensable ka dito sa crime na ito. So kung kanina, syempre po natutuwa tayo sa trabaho ni Ombudsman Remulla dahil nga napanagot na niya itong si Aplasca. Pero we are appealing to your good senses, Ombudsman Remulla. Kung pwede po, wag niyong i-appoint na state witness yang si Secretary Bunoan dahil nga po, mas mabuti na mapanagot siya sa mga bagay na kanyang kinasangkutan nung siya po ang nakaupo dyan sa DPWH. Tsaka ito yung patunay na hindi tayo tungkol sa personalidad, di ba? Tungkol tayo sa gawa. At sa pagkakataong ito, ang panawagan natin kay Ombudsman Boying, pag-isipan ng mabuti dahil mukhang may conflict of interest din eh. Di na pala siya makakasuhan. Hindi na maibabalik yung kanyang ninakaw sa taong bayan. Magiging state witness, magtuturo ng iba. Parang hindi maganda yan para kay Secretary Bunoan. Hindi, parang maganda yan para kay Secretary Bunoan. Pero paano naman po sa ordinaryong mamamayan? Okay, sa ating pagbalik, pag-usapan naman natin ang 3 araw na rally Sabi ko ng sa'yo Iglesia ni Cristo. Okay? Yung Intro rally. pa lang yun. Yung rally. Oh, dapat mag-stay tuned kayo ha. Maraming magandang diskusyon dito ha. Dito lang yan sa With due respect! Hanggang 3:30 po tayo. Dito ka. Welcome back to With Due Respect. Kasama ang Team Pinas. Dito sa segment na BS Politics. Bawal pala sibuyas. Pag-usapan natin ang reklamong plunder na isinampa ng Office of the Ombudsman laban kay Senador Rodante Marcoleta. May kaugnayan ang reklamo sa hindi pagdeklara ng senador sa 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Sige, enjoy, eat well, attorney. Bigyan niyo ako tubig. Hindi na idineklara ni Marcoleta ang milyon-milyong pisong donasyon sa kanyang SALED. Sa ilalim ng batas, maituturing na plunder ang ill-gotten wealth na naaabot na po sa mahigit 50 million pesos. Ipinaraffle na ang reklamo pero wala pang timeline kung kailan maaaring magpalabas ng arrest warrant. Itinuloy ang pagsampa ng reklamo sa kabila ng 3 araw na pagkilos ng Iglesia ni Cristo. Di nagpabuli, hindi nagpasindak. At syempre, hindi lang basta yun, nagdulot pa ng ang pagkilos ng matinding perwisyo sa mga motorista at pasahero matapos sakupin ng iglesia ang bahagi ng EDSA at White Plains. Talagang ibinara yung dalawang bus, Binalad di ba? yung mga bus para lang talagang maximum inconvenience to the public. Correct. Kaya naman ang tanong, tama bang magdulot ng perwisyo at abala ang pagkilos na nanawagan ng accountability pero dinipensahan si Marcoleta na umaming hindi niya idineklara ang donasyon sa kampanya? Ironic ha? Sasagutin natin yan dito lang sa Balat Sibuyas! Naku talaga. Para walang pikon, huwag kang BS! Balat Sibuyas! Sana po Mahirap. Derek, pakita nyo nga to, Derek. Ayan po. May pauon. Pakita nyo to. Wala na. Pala din Ako lang. Balik. Bakit Ay, ako, mahirap yan. Sana po 5 minutes Mahirap only. yan. Attorney Hindi, sige, pag-usapan natin, no. Ito nangyari. Sa akin lang, dapat naging tougher, no, yung government. Pero at least maganda rin. Imagine mo, binalanda rin nila yung bus, tapos unannounced, walang permit, di ba? Kumuha ng late permit. Hindi magandang klaseng ugali
ugali yan, di ba? At least yung mga iba dati, yung mga trillion peso march, kumuha sila ng mga permit, no? Itong kay Iglesia ni Cristo wala. Pero pag-isipan lang nating mabuti yung rally na ito, ha? Hindi ba, bakit kaya gusto ko lang malaman na sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na sumama dyan sa rally? Ano ba talaga ang doktrina doon sa Iglesia ni Cristo? Kasi ang alam ko, hindi dapat kayo nakikisama sa politika. Ang sabi, noon in fact, maraming mga natiwalag na mga kapatid ninyo sa Iglesia ni Cristo kasi sumama sila sa politics. Bawal nga tayo sumaludo sa flag. 'Di ba? Bawal nga tayo mag-union. Pero pagdating sa pagdidepensa kay Marcoleta, kahit na si Marcoleta ang mali at meron siyang overwhelming evidence na siya rin mismo ang nag-produce, pwede. So nagtataka lang ako, di ba, kung bakit gano'n. At again, yung mga nirereklamo natin dito ngayon mga tao, kasama si Bongbong Marcos, inendorso nitong Iglesia ni Cristo. Sa akin palagay lang and ito kaya sabi ko mahirap no? It is morally repugnant na nag-e-endorso ang mga religious leaders ng mga grupo. Morally repugnant yan, Bakit? Una, tinatanggalan mo ng agency yung mga miyembro mo, yung autonomy. Di ba, sabi nga, nakita ko nga rin naniniwala naman kayo na ang we were created according to the image and likeness of the Lord. Kahit kayo naniniwala dyan sa mga kapatid ko sa Iglesia ni Cristo. And ibig sabihin, dapat meron tayong free will. At bakit tinatanggal sa atin yung free will na yan, di ba? Pangalawa, incompatible yan sa ating konstitusyon. Kasi ang presumption ng ating konstitusyon, tayo, meron tayong agency as people, meron tayong autonomy, at tayo mismo ang nagdedesisyon para sa ating republika, no? At pangatlo, hindi ba morally repugnant na, syempre, religious leader mo yon, di ba? Nag-endorso ng specific na pangalan. Natatakot ka for a lot of people kasi meron moral ascendancy yung mga religious leader na baka masulog ka sa impyerno kung hindi mo sundin. Diba? In other words, I think incompatible talaga yung pag-endorse na yan aside from the fact na nagiging na-abuse na sa aking palagay ng Iglesia ni Cristo na hijack ng ating democracy, na hijack ng ang lahat ng marami sa ating mga government official, sa ating mga halal na mga lingkod bayan. Natatakot tayo sa Iglesia ni Cristo, hindi dapat. So dapat, sa aking palagay, i-criminalize na ang mga religious ang pag-endorse ng religious leaders sa mga kandidato. Hindi lang yan sa Pilipinas sa ibang mga bansa criminalize yan. Hindi talaga dapat pinapayagan yung mga ganyan, no. Ako naman, I take a different route, no, pero malapit naman yung aming pagtingin ni Attorney Dino. I think una, ang mga protesta naman talaga, naturally, mangpeperwisyo. No? Tama. Tingin ko po ang mga protesta, design talaga yan para medyo agawin yung ating atensyon, at para maagaw yung ating atensyon, kailangan makaranas tayo ng disruption, May disruption sa ating talaga. pang-araw-araw na buhay. Kaya ang mga union, halimbawa, bawal ilabas ang mga produkto mula sa factory, haharangan po yan. Magsa-strike. Para ma-disrupt yung aktibidad ng isang pagawaan. Ganon din po sa mga protesta sa lansangan, medyo i-disrupt po natin yung ating mga commuter. Pero ang tanong kasi dito, ano ba ang ipinaglalaban ng protesta? Kasi kapag nasa pagawaan ng union at dinisrupt ang production, ang pakikipaglaban ay para sa mas mataas na sahod, mas magandang kondisyon ng mga manggagawa. Kapag tayo po ay nasa lansangan at medyo inabala natin ang mga commuter dahil gusto nating mapanagot, mapakulong ang mga nakinabang sa pera ng bayan. Pero kapag kayo po ay namerwisyo ng iba, pag kayo po ay nagpoprotesta para proteksyonan ang isang lumabag sa batas, ang isang mismong umamin na tumanggap ng milyong-milyong piso at labag po sa kanyang katungkulan yon, may question kung para saan yung protesta. Hindi maling magprotesta, ang mga protesta maaaring makaperwisyo. Ang tanong at ang mali para kanino at para saan kayo nagpoprotesta. At kahit po sa sa pag-endorso, no, maaari naman siguro, ako tingin ko, ang pinakamalaking kapangyarihan ng isang simbahan sa ating lipunan, sa buhay politika natin, ay yung kakayahan nilang mag-appeal sa ating conscience, no? Pero ang tanong, sino ang kanilang ini-endorso at dapat pag-isipan? Okay. At dahil dyan, ikaw Ngayon pa naman, rin. babasahin natin ang inyong komento sa ating talakayan ngayong araw. At syempre, bilang mga judger, magdidesisyon kami if we will either Take it or leave it. Nandito na siya. Take it or leave it.
Nasaan yung mga comment? Hello sa 2,500 na viewers. Gusto ko lang sabihin iisa lang ang ating saligang batas. So, hindi above the law ang kahit kasinong relihiyon, kahit na Iglesia ni Cristo, kahit Muslim, kahit Katoliko, lahat yan under our Constitution. Ito na. Okay. O, basahin na natin ang ating mga comments. From Springfield, si Bart Simpson. 9789. Mas mabigat talaga ebidensya kaysa testimonya ng mga marites. Correct naman. Take it. Take it. Again, ebidensya. Ebidensya. Talk is cheap, ika nga, di ba? Oh, si Cheska yung next. Sabi ni John Paul 14, kaya nabuo ang kasabihan na bahala na si Batman kasi walang kwenta si Robin. Take it or leave it. Take it. Ako no comment. Sobrang funny mo. So funny. Bakit leave it to? Ha? Cleave it. Bakit? Ha? Bakit? Kailangan ni tandem si Batman tsaka si Robin. Yan. Basta si Senator Robin po ito Kung sinasabi mo Robin, wala talagang kwenta. Si Noon pa Elma. masigawan. Sabi ni Elma Pumarin, lahat dapat makulong sa mga anomalya. Mga politiko, opisyales ng gobyerno, kaalyado man sila ng pro-BBM o pro-Duterte. Sobrang take it. 100%. Kahit na Take sino it. pa yan, iisa lang ang ating saligang batas. Yes. Walang kahit anong apelido, walang mataas, walang mababa, walang Duterte, walang Marcos, walang oposisyon, kahit sino Walang ka man. Muslim, walang Iglesia ni Cristo, walang Katoliko, Yes. Ano pa? lahat. Walang maputi at marin. Sapat at lalamanin ng ebidensya. Sino okay? ang ating napiling manalo? Ako, gusto ko si John Paul. Pati ako, si John Paul. Si Elma. Saka si John Elma Paul. na lang. Ako rin si John Paul. Okay. John Paul. Congratulations. Meron kayo with due respect, Mog. Meron ba yung winner, napili from last week? Wala? Okay. Congrats sa ating mga napili. Nako, mga kababayan, mga taga-Team Pinas, papasok na naman tayo sa isang divisive na linggo. Lalabas na ang issue ng impeachment trial. May maaari pang may makulong. Tandaan natin lahat ng mga bagay na ginagawa natin, pinagdadaanan ng isang Pilipinas. Kaya panoorin natin itong video na ito. Bawat hakbang sa lupa ng bayan, pusong nag-aalab, handang lumaban sa kalsada ng pangarap. Tayo'y sabay, hawak kamay, Team Pinas ang taglay. Bagong umaga, tayo ang simula, liwanag ng pag-asa, Team Pinas ang dala, isigaw sa mundo, Team Pinas. At dyan na naman po nagtatapos ang isa't kalahati, sana 2 hours na ng bardagulan at malamang talakayan natin sa iba't ibang issue sa Pilipinas. Muli, maraming salamat sa lahat na naki-vibe check at naki-deep dive ngayong hapon. Ayan po, just mabalos po sa Indogabos. Nabitin ba kayo sa kwentuhan? O wag po kayo mag-alala dahil makakasama niyo po ulit kami sa susunod na linggo. At sunod nyo namang mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, FMR radio stations at PRTV ang programang Travel ni Awel kasama si Papa Awel Paz. Tandaan, wala pong personalan, dito lang yan sa With Due Respect! O, kain din kayo! Binabati natin ang Real Estate Brokers of the Philippines, APRA, Ilocosur, Chapter. Yay! Angulo Happy Lounge birthday, number Aina 63. Bukas! Wow! Happy Free and birthday! accepted Masons, Vegan City, at Ayos sa pa aking tayo? mga kapwa I love Ilocano. it. See you Dr. sa live. Alia Plete Feliciano of Vegan City. Basta ligas pa. See you!